Sa ibang panig ng mundo, isang napakalaking bulalakaw ang bumabagsak mula sa kalangitan patungo sa isang bundok. Habang mabilis itong humahagibis sa himpapawid, isang tinig ang nagpakilala sa sarili bilang ang Archfiend, ang sagisag ng sukdulang kasamaan. Inalala niya kung paano siyang naghintay ng mahigit 1,000 taon para sa perpektong pagkakataon. Sa buong panahong iyon, iisa lamang ang kanyang layunin, ang maghayganti sa mga Diyos na tumalo sa kanya noon. Nang tuluyang bumagsak ang bulalakaw sa bundok, nagdulot ito ng napakalakas na pagyanig sa buong paligid. Samantala, sa Great Tree Village, masayang nagsasalo-salo sina Hirako at ang mga mamamayan sa isang malaking pagdiriwang bilang paggunita sa kanilang ligtas na pagbabalik mula sa rehiyon ng mga hot spring. Punong-puno ng kasiyahan ang kapaligiran habang nagsasalo ang lahat sa masasarap na pagkain at masasayang kwentuhan. Lumapit si Hirako sa grupo ng mga babae upang pasalamatan sila sa lahat ng kanilang pagsisikap sa buong paglalakbay. Masaya nilang tinanggap ang kanyang pasasalamat, ngunit si Tia ay hindi pa rin makalimot kay Barif at patuloy na nagrereklamo tungkol sa mga problemang idinulot nito. Napansin ito ni Gran Maria at iminungkahing itigil muna nila ang pag-iisip tungkol dito upang lubos na ma-enjoy ang pagdiriwang. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, hindi maiwasan ni Hirako na balikan sa isip ang mga nangyari sa kanilang paglalakbay. Naalala niya kung paano natagpuan ng grupo ni Lo ang 7 mahiwagang bato. Pagkatapos nilang makabalik, ipinaukit niya ang mga ito bilang mga rebulto ng mga Diyos. Naalala rin niya ang kakaibang madilim na enerhiyang bumabalot noon sa mga bato. Dahil tuluyan na itong naglaho, umaasa siyang wala ng panganib na dulot nito at mananatiling payapa ang lahat. Habang naglilibot siya sa pagdiriwang, nagulat si Hirako nang makita si Bizel na kabilang sa mga panauhin. Hindi niya inaasahang dadalo ito kaya agad niyang tinanong kung ano ang dahilan ng pagbisita nito. Ipinaliwanag ni Bizel na mayroon siyang libreng oras kaya nagpas siyang bumisita at makisaya sa selebrasyon. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap ay may ibang eksenang nakakuha ng kanilang atensyon. Hayagang ipinagtapat ni Gratz ang kanyang damdamin kay Ran-Anon sa harap ng lahat, at tila positibo rin ang naging tugon nito. Ayon kay Bizel, matagal nang nais ni Gratz na bumisita sa Nayon dahil labis niyang namimiss si Ran-Anon. Dahil sa kanyang walang tigil na pakiusap, napapayag rin si Bizel na isama siya. Ikinatuwa ni Hirako na mukhang maayos ang pag-usad ng kanilang relasyon. Maya-maya, napansin ni Hirako si Daga na umiinom kasama ang isang hindi niya kilalang lalaki. Nang tanungin niya si Bizel tungkol dito, ipinaliwanag nitong ang panauhin ay isa sa 4 na Demon Lord at kasalukuyang nagsisilbing ministro ng panloob na ugnayan ng lahi ng mga demonyo. Nagulat si Hirako na makita ang isang napakataas na opisyal na nakikihalubilo ng napakasimple sa lahat. Ang kanyang pangalan ay Randan. At sa kabila ng kanyang katayuan ay napakabait at mapagkumbaba niya. Habang nag-uusap sila, aksidenteng natapon ang ilang patak ng inumin ni Randan sa kasuotan ni Daga. Agad siyang lumuhad at paulit-ulit na humingi ng tawad, ngunit tinawanan lamang iyon ni Daga at sinabing isa lamang itong maliit na pagkakamali. Ilang sandali pa, dumating si Vargrief. Sinamantala ni Hirako ang pagkakataon upang pasalamatan siya sa lahat ng kanyang naitulong sa kanilang paglalakbay. Inamin ni Vargrief na labis siyang napagod sa biyahe ngunit nakabawi naman siya sa pamamagitan ng pagpapahinga sa mga hot spring. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Vargrief ang isang pasang nakaupo sa malapit. Nang tanungin niya ito, ipinaliwanag ni Hirako na nakita lamang niya ang pasang gala isang araw. Dahil napakapalakaibigan nito at tila walang nagmamay-ari, nagpasya siyang ampunin ito. Pagkatapos ay bumalik ang salaysay sa Archfiend. Noong sinaunang panahon, nakipagdigma siya sa mga Diyos ngunit natalo at ikinulong sa ilalim ng lupa. Habang lumilipas ang mga siglo, dapat sana siyang tuluyang maglaho, ngunit tumanggi siyang tanggapin ang kapalarang iyon. Kumapit siya sa kanyang galit at patuloy na naghintay ng pagkakataong makapaghiganti. Subalit hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Biglang nag-aktibo ang 7 rebulto ng mga Diyos na nilikha ni Hirako mula sa mga mahiwagang bato. Nagsimulang linisin ng banal na kapangyarihan ng mga ito ang kanyang pagkatao. Unti-unting naglaho ang kanyang kamalayan hanggang sa tuluyan siyang mabago at muling isinilang bilang isang pusa. Ang pasang iyon ang mismong pasang kalaunang natagpuan at inampon ni Hirako. Kasabay ng pagbabagong iyon ay nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan.
Ang nilalang na minsang nangarap wasakin ang mga Diyos ay naging isang ordinaryong alagang pusa. Dahil wala na siyang kakayahang baguhin ang kanyang sitwasyon, kalaunan ay tinanggap niya ang kanyang kapalaran at isinuko ang kanyang paghihiganti. Sa kalangitan, pinagmamasdan ng mga Diyos ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag ng punong Diyos na ang banal na kapangyarihang nasa loob ng mga rebulto ang nagligtas sa Archfiend. Sa halip na tuluyang mabura, nalinis siya at nabigyan ng bagong anyo bilang isang pusa. Ayon pa sa punong Diyos, mamumuhay siya bilang isang pusa hanggang sa matapos ang kanyang buhay, at saka lamang muling maisisilang bilang Archfiend. Napansin naman ng Diyos ng Agrikultura na si Hieriko ay tila naging sisidlan ng napakaraming biyaya ng mga Diyos. Sumang-ayon dito ang punong Diyos ngunit nilinaw niyang wala siyang balak pakialaman ang buhay ni Hieriko. Ang nais lamang niya ay magpatuloy itong mamuhay ng payapa at masaya sa kanyang nayon. Ipinaalala ng Diyos ng Agrikultura na nagsimula ang lahat ng ipadala ng punong Diyos si Hieriko sa Forest of Death. Dahil sa desisyong iyon ay naganap ang napakaraming hindi inaasahang pangyayari. Bilang tugon, sinabi ng punong Diyos na sa kabila ng lahat ay napakarami namang mabubuting bagay ang nagawa ni Hieriko at napabuti niya ang buhay ng hindi mabilang na tao. Nabunyag din na minsan nang naparusahan ng punong Diyos dahil sa pagpapadala kay Hieriko sa Forest of Death. Itinuring ng ibang Diyos na pabigla-bigla at walang sapat na pag-iisip ang kanyang naging pasya. Ngunit matapos makita ang lahat ng kabutihang naidulot nito, tuluyan nang inalis ang kanyang parusa, dahilan upang lihim siyang magdiwang. Kinabukasan sa Great Tree Village, kinukulit ni Erza si Anne na basahan siya ng kwento tungkol sa mga prinsesa. Gayunman, abala si Anne sa paghahanda ng almusal para sa lahat. Nakita ito ni Hakirin at nag-alok na siya na lamang ang magbasa ng kwento, ngunit tumanggi si Erza at inirapan pa siya. Bagamat nawalan ng alaala si Erza, isa siya sa pinakaaktibo at pinakamasayahing tao sa nayon. Mabilis siyang nakakaangkop sa kanyang kapaligiran at kasando niya halos ang lahat. Ang tanging hindi niya gaanong pinapansin ay si Hakirin. Lalong nababahala si Hakirin nang mapansing tuwang-tuwa si Erza tuwing nagiging dragon si Lastasmon. Dahil dito, nag-transform din siya bilang dragon upang mapansin, ngunit wala itong naging epekto at mas nakatuon pa rin si Erza kay Lastasmon. Napansin ni Hieriko at ng mga katulong ang kakaibang relasyon ng dalawa. Hinala nila na maaaring konektado ito sa una nilang pagkikita noong nasa dati pa niyang anyo si Erza. Kung saan napagdiskitahan siya ni Hakirin. Posibleng may natitirang bakas ng alaalang iyon sa kanyang damdamin. Kinabukasan, nakita ni Hieriko si Erza na naglalaro ng lupa at gumagawa ng maliit na manika. Gumamit siya ng mahika upang lumikha ng control stone at inilagay ito sa loob ng manika. Saglit itong nabuhay ngunit agad ding gumuho dahil sa kahinaan ng katawan nito. Nasaksihan ito ni Hakirin at nagpas siyang tumulong. Ipinakita niya ang isa sa kanyang kaliskis ng dragon at dinurog ito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ginamit ni Erza ang pulbos upang makalikha ng mas matibay na control stone. Nang ilagay niya ito sa bagong manika, naging matagumpay ang eksperimento. Ganap na gumana ang manika at nanatiling matatag. Labis ang tuwa ni Erza at agad niyang pinasalamatan si Hakirin. Sa wakas ay tila nabuo ang tiwala at pagkakaibigan sa pagitan nila. Hindi nagtagal. Natuklasan nilang napakalakas ng manika dahil kaya nitong hatiin ang malalaking troso na parabang papel lamang ang mga ito. Nang makita ni Lo ang kakayahan ng manika, agad niyang tinanong kung paano ito nagawa. Ipinaliwanag ni Hieriko ang buong proseso at binanggit na gumamit sila ng kaliskis ng dragon. Labis na nagulat si Lo dahil ang mga kaliskis ng dragon ay kabilang sa pinakamahalaga at pinakabihirang materyales sa mundo. Mas lalo siyang namangha nang malaman niyang dinurog lamang iyon ni Hakirin gamit ang kanyang mga kamay. Patunay ng kanyang napakalaking kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Hieriko na abala si Naya at ang mga duwende sa paggawa ng bagong imbensyon. Nagsimula sila sa paggawa ng isang tirador at kalaunan ay naisip pang palakihin ito upang makapaghagis ng mas malalaking bagay sa mas malalayong distansya. Dahil dito, nagsimula silang mangarap na gawing makapangyarihang sandata ang kanilang proyekto. Nang ay lapit nila ang ideya kay Hieriko, agad niya itong tinanggihan. Wala siyang balak gumawa ng mga kagamitang para sa digmaan o paninira. Gayunpaman, alam niyang hindi mapipigilan ang likas na pagiging mausisa ng mga duwende. Kaya pinayagan niya silang mag-imbento basta't hindi ito para manakit ng iba.
Kalaunan ay nawalan sila ng interes sa tirador at binigyan sila ni Hirako ng bagong hamon, ang paggawa ng takip para sa kanyang palayok. Sa unang tingin ay simple lamang ito, ngunit matapos ang maraming pagsubok ay nabigo rin sila dahil lumipad ang takip nang magkaroon ng presyon ang palayok. Hindi sumuko ang mga duwende at lumipat sa paggawa ng massage chair. Ngunit nang subukan nila ito, napag-alamang sobrang lakas ng mekanismo nito at imbes na nakaka-relax ay parang nananakit pa. Kahit nagustuhan ito ng mga duwende dahil sa kanilang matitibay na katawan, hindi ito naging praktikal para sa karamihan. Bilang susunod na proyekto, iminungkahi ni Hirako ang paggawa ng mga spring upang gawing mas komportable ang mga kama at upuan. Gayunman, nakalikha ang mga duwende ng napakalalakas na spring. Dahil dito, naisip ni Hirako na gamitin na lamang ang mga ito para sa mga karwahe upang maging mas maayos ang biyahe. Dahil wala silang karwahe sa nayon, sumakay sina Lastesman at ang mga duwende upang bumili ng isa kay Michael. Pagkatapos may kabit ang mga spring, nagsagawa sila ng iba't ibang pagsubok. Sa una ay masyadong mahina ang mga ito, ngunit matapos ang maraming pagbabago ay naging sobrang lakas naman. Sa isang durability test, pinalipad nila ang karwahe mula sa mataas na rampa. Matagumpay itong lumapag ngunit nagsimulang tumalbog ng walang kontrol. Nang tanungin ni Hirako kung bakit naging ganoon kalakas ang mga spring. Inamin ni Heidel na gumamit sila ng kaliskis ng dragon bilang pampatibay. Matapos ang marami pang eksperimento at kabiguan, tuluyan nilang iniwan ang sobrang lakas na coil spring at lumipat sa mas praktikal na plate spring. Sa wakas, naging matagumpay ang kanilang imbensyon at naging mas maginhawa at komportable ang paglalakbay gamit ang karwahe. Sa kabila ng tagumpay na iyon, hindi pa rin nawawala ang pagkamausisan ng mga duwende. Patuloy silang nag-iisip ng mga bagong paraan upang pagbutihin ang kanilang mga imbensyon at lumikha ng iba pang makabagong kagamitan.